Naniniwala si Congressman Leandro Leviste na ang hawak niyang Cabral Files ang dahilan kung bakit ginagawan siya ng issue kaugnay sa kanyang mga kumpanya. Nilinaw din niya ang mga aligasyon kaugnay ng prangkisa ng solar power. Nakatutok si Rafi Tima. Pagsiwalat ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, may mga tangkaraw na patahimikin siya para pigilan siyang ilabas ang tinuguriang Cabral Files. Laman umano nito ang listahan ng insertion sa DPWH budget ng ilang mambabatas at membro ng gabinete. Ito po ang mga prinsipyo kung bakit kahit na maraming mga nakikiusap sa aking ina na tumahimik ako, hindi po ako tumatahimik. Bakit po emotional sa inyo itong isyong ito? Honestly sir, nalulungkot ako na sa halip na investigahan natin ang mga tunay na issue sa DPWH, nililihis ang usapan ng ibang mga taong dapat nag-iimbestiga ng korupsyon. Kahit daw ang kanyang seguridad, nalalagay na sa alanganin. Sa totoo lang po sir, pati po ang aking seguridad ay sinasabi sa akin na in danger. At kung ilalabas ko daw ang files, baka may lalong masamang mangyari sa akin. Pero ang sisiguraduhin ko po ay kahit may mangyari sa akin, lalabas ang mga files na ito. So ang sinasabi po ninyo may mechanism na kapag may nangyari sa inyo, yung hawak po ninyo ay maisa sa publiko? Opo, ang files po ay nasa mga USB at lalabas po lahat ng mga files kung may mangyari po sa akin. Dagdag niya, hindi lang daw ang Cabral Files ang hawak niya. At ang pwede ko pong dagdagan sa inyong show for the first time ay ang Cabral Files o ang mga nabanggit ko ng mga files na hawak ko ay maliit na porsyento lamang ng kabuuan ng files na hawak ko. Pero kahit ano pong gagawin nila sa aking mga issue, hindi po nila ako mapapatahimik. Ayon kay Leviste, ang hawak ng Cabral Files din ang dahilan kung bakit ginagawan umano siya ng kwento tungkol sa kanyang mga kumpanya para malihis ang issue. I believe ang bagong issue na ibinabato sa akin ay dahil humahanap nga po ng mga issues para tumahimik po ako tungkol sa korupsyon sa DPWH. Noong September pa sinasabihan ako, nagagawan ako ng mga kaso, kung magsasalita ako tungkol sa mga files na hawak ko, ay sa kadahilanan nga na takot ang ibang mga tao na lumabas ang katotohanan tungkol sa paggamit ng pondo ng bayan. Kamakailan, pinagmumulta ang kumpanya ni Leviste na Solar Philippines ng 24 billion pesos dahil hindi nito natupad ang mga commitment ito sa mga kontrata sa Department of Energy. Inirefer na rin ng DOE ang usapin sa Office of the Solicitor General at Department of Justice para sa posibleng aksyong legal. Ayon din kay Ombudsman Crispin Rimulya, iniimbestigahan ang pagbebenta ni Leviste ng prangkisa ng kanyang kumpanya sa negosyanteng si Manny Pangilinan nang hindi naaprubahan ng Kongreso. Sa aming panayam, nilinaw ni Leviste ang issue. Una, ang kumpanyang binenta niya ay ang SP New Energy Corporation o SPNEC at ito raw ang pinatawa ng multa ng DOE. Para malinaw po, iba-iba po kasi yung mga kumpanya na pinag-uusapan at doon din po nakikita na naghahanap lang ng kung ano-anong masabi ang ibang mga kritiko. Yung Solar Philippines po ay mother company, tapos ako po yung controlling shareholder sa Solar Philippines Power Project Holdings. Pero yung itinutukoy ko, yung nabanggit na kumpanya na may malaking multa ay yung binenta ko. Hindi na po ako ang nagpapatakbo ng kumpanyang may multa na nababanggit sa media. Kaya kung may mga aligasyon, tunay na hindi ko pong ipaliwanag ang buong aligasyon dahil hindi ko po natatanggap ang mga sulat kasi hindi po ako ang nagpapatakbo ng kumpanyang binenta ko na. Iba-iba nga po kasi ang mga kumpanyang itinutukoy. Ang Solar Philippines yung mother company at may shares pa siya na minority sa SP New Energy Corporation based sa Nueva Ecija. Ipinaliwanag din niya ang tungkol sa umunoy hindi na-deliver na commitment sa kontrata. Sana po lilinawin din natin na hindi totoo ang sinabi na wala akong na-deliver, 2% lang sa target ang na-deliver ko dahil yung kumpanyang binenta ko ay nagdala ng pinakamalaking foreign investment sa buong Pilipinas sa taong 2025. At sa ngayon po ay nag-employ nga ng mahigit 10,000 ng ating mga kababayan sa Nueva Ecija. Nabanggit nga po ninyo, wala na kayo sa day-to-day operation ng mga kumpanyang ito. Pero nakaugnay pa rin po kasi yung pangalan nyo. May ginawa ba kayong hakbang sa mga kumpanya nyo para tugunan yung mga natuklasan ng DOE at matiyak yung pagsunod sa mga regulasyon? Iba po kasi sir yung shareholder at officer. Ako po ay hindi na management ng kumpanya. Ako po ay may shares pa pero hindi na po management ng itinutukoy na kumpanya na may malaking nabanggit na multa. Tungkol naman sa sinasabing binentang prangkisa,
Nilinaw ni Leviste na walang prangkisa ang kumpanyang SPNEC na binenta niya. Ang may prangkisa ang isa pa niyang kumpanyang Solar para sa Bayan na tumigil na raw ng operasyon. Pagkatapos ng 2 taon ng walang operasyon, ang prangkisa po ay ipso facto revoked. At meron din pong batas na ipinasa sa 2022 na nagsasabi na wala ng bisa o wala ng saysay ang prangkisa ng kumpanyang ito. Nagpasalamat din si Leviste sa imbitasyon ng Senate Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson para dumalo siya sa pagdinig sa Lunes. Tinanong namin siya sa isang bagay na sinabi ni Lacson. Ano po masasabi niyo sa sinabi ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson sa umiiyak daw kayo sa inyong ina? May payo ba sa inyo yung inyong ina? Actually, baka yung ina ko po yung umiyak, hindi po ako. Dahil palagi niya po akong pinapayuhan na hindi ko naman kailangan magsalita tungkol sa mga issues ng DPWH. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima Nakatutok, 24 Oras.